Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan sa palaman upang sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay sinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagdating balita si Boyet Guillermo. Yan, okay. Oh, medyo hinaan mo, medyo malakas. Oo, hinahinaan mo. Yan, okay. So, nakakalungkot. Lalo na diyan sa Israel. Oo. Sapagkat, nakakalungkot na balita, meron tayong mga kababayan diyan na meron daw pong nawawala. Merong 5 Pilipino kung di tayo nagkakamali, nawawala po. Dahil sumiklab po na naman dyan ang gera sa pagitan po ng
yung militanteng grupo na Hamas. Oho, matitindi po pala ho talaga, ano, no? Oo, biruin ninyo, dinadamay ho yung ah, mga Israelitas na wala namang kinalaman, ano ho? Oh, mga inosenteng tao. Oh, yun ho ang pinagdidiskitahan ng mga militanteng grupo na ito. Nako. At marami na ho namamatay. Marami na pong namamatay. Eh binomba na po ng Israel ano? Binomba ho eh. Iba na ho kasi, iba na. Ang mga mamamayan na po ang naku, siguro mamaya tuloy ho natin 'yan ano ho. Tuloy po natin 'yan. Ngayon po tayo ay araw po tayo ng Martes. Oho. Nasa adjust po tayo ngayon, October 10, 2023. Hindi po, tayo po ay akin pong inaanyayahan na tayo po ay magsama-sama sa loob po ng ating isang oras na programa. Yan, tapos po tayo hanggang alas 6. Ano po? Kaya marami po tayong mga balita. Mga balita at yan nga ho. Isa na ho dyan. Isa na po dyan yung ito nga pong nangyayari ngayon. Nangyayari ngayon sa Israel. Ano ho? Dahil po sa nangyayari po sa Israel, ano ho? Inirekomenda na po ng Department of Foreign Affairs kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilagay na po sa ilalim ng Alert Level 3 ang Gaza. Sa gitna po ng patuloy na sagupaan sa pagitan po ng mga Israeli security forces at Palestinian militant group na Hamas. Pero yan po ay rekomendasyon po ng embassy. Yan na po yun ba yun? Batay po sa assessment ng embahada na nangangahulugan po ng voluntary pong pagpapauwi na po sa ating mga kababayan doon. Naku, si paring Dondon Banyares, ano ho? Kasamahan po natin dyan sa Israel. Isa sa viewers po natin dyan. Hindi ko ho pa nababasa yung mga mensahe ko niya no? Pero sa mga interview po, no? Sa mga ano ho doon, talaga naman ho nangangamba na ho yung ating mga kababayan po nandoon. So, sabi po ng DFA, nasa 38 mga Pilipino na yung humiling na mapauwi ho sa gitna po ng patuloy na kaguluhan nga po sa Israel. Balit, hindi naman po matiyak ng embahada kung kailan po sisimulan ang repatriation dahil sa sitwasyon nga po doon. Patuloy ho bumabagsak yung mga bomba no? Kaya napakadelikado pa hong lumabas. Napakadelikado pa hong lumabas ng bahay ang ating mga kababayan para magtungo sa embahada o kaya na may ma-rescue ng ating pong mga otoridad, ng ating pong mga opisyal ng ating pamahalaan na nandun na lalo na ang ating pong mga tauhan mo dyan sa embahada. So, ang embahada po ng Pilipinas sa Tel Aviv, Cairo at Amman ay patuloy naman din po nagtatrabaho para naman po sa pagpapauwi ng mga Pilipino.
Kaya no. So, uh, sila ho ngayon ay abala. Para ho mailigtas po yung mga kababayan po natin, ano ho, dahil matindi po ang nangyayari ngayon doon po sa Israel. Bilang sa 38 Pinoy na humiling po na repatriation, yan no, ay pinabibilangan po ng 17 minor de edad at mula sa 2 hanggang 15 taong gulang po. No? Patay po sa update po ng Department of Foreign Affairs. Oho, yan. Sige nga, tuloy mo nga dun sa ano pa. Yan. Siyam na po naman na pamilya na Pilipino sa Jordan ang nakapagtala na rin po para ho sa repatriation. So talagang puspusan po, no? Puspusan po yung yung ginagawa pong iingat ng ating mga otoridad doon. Ano ho? Yan, pinumpirma po ng Philippine Embassy sa Jordan na siyam na pamilyang Pilipino ang nakipag-ugnayan sa kanila para sa repatriation. Yan po ay sa harap po ng matinding bakbakan sa Gaza Strip sa pagitan ng Israel at Hamas, militant group ng Palestine. Ayon po sa Embahada, 38 sa mga nakapatala para sa repatriation ay Filipino national, habang 18 ang Palestinian spouses o mga Palestinong asawa ng mga Pinoy. Baka ang mga Palestinian pala ang mga asawa ng ating mga kababayan doon. Baka dito naman maggawa ng ano yan. Hindi naman siguro, ano? Hindi naman siguro. Yun ho ay mga militante. Ito naman ho ay hindi naman ho siguro naman ang militante ito. Ano ho? Itong mga asawa ng ating mga kababayan. Ayan. 17 at 17 yung mga Pilipino. Patuloy naman po ang pinag-iingat ng Philippine Embassy ang mga Pilipinong malapit sa Gaza Strip. So, ayan ho, no? Kung talaga ho sa nararamdaman nyo sa inyong lugar at talagang delikado, kayo po ay alam naman ho ninyo ang mga telephone number ng ating embahada dyan. Siguro po ay kayo po ay makipag-ugnayan para ho makaungkayo dyan sa inyong kinalalagyan kung dyan sa inyong lugar ay napakadelikado dahil talaga hong pinupuntirya, no? Pinupuntirya po ang mga inosenteng tao dyan sa Israel. Ito pong mga militanteng grupo na to. Ano ho? Kaya nakakatakot din ho yung ganyan. Nakakatakot po yan. At hindi po natin na masiguro yung ating kaligtasan. Kaya tayo ho ay siguro ay siyempre, huwag mong kakalimutan tayo magdasal dyan. Mga kababayan natin, wala akong ibang makakatulong din po sa atin habang gumagawa tayo ng paraan. So, Panginoon Diyos naman ay hindi nagpapabaya sa mga taong talagang naniniwala sa Kanya na siya ay maliligtas sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan. So, tuloy mo nga. Ano na ngayon ang ating ginagawa ng ating yan. At meron na rin pong napapaulat, no? Yan na nga ho, inabanggit po natin, 5 Pinoy na
na iniulat na nawawala, yun sa bagay, yun na natagpuan naman pala, no? At 5 pa. So, may 5 talaga. Yung 5 natagpuan na at may 5 pang nawawala. Yan po ay ayon naman po sa ating pong Overseas Workers and Welfare Administration o OWA. Kinumpirma po ng OWA na natagpuan na ang 5 Pinoy na OFW na una nang napaulat na nawawala habang 5 pa ang hinahanap. So, kinilala po ni OWA Administrator ang naiulat na nawawala na sina Grace Cabrera, Shelly Morillo, Norilyn Babadilla, Gallener, Leandro Pacheco, at Loretta Alartre. Yan po yung mga kababayan po natin, no? Ang naiulat pong nawawala, huwag po kayong mag-isip ng masama. Andyan lang po yan. Siguro, nandun po sa ligtas na lugar. Ano ho? Sana ho, nasa ligtas na lugar sila at nagkukuble dahil nga po sa nangyayari po dyan sa Israel. So, natagpuan naman ang nawawalang mga OFW na sina Loretta Dica Acosta, Buena Besol, Paul Vincent Castelvi, Marilyn Magana at Joey Pasuloyngan na naitalang sugatan. Mga ano pa ho pala ito, mga sugatan na. No? Ayan, mayroon na po palang nasaktan sa nangyayari pong gera ho dyan, sa Israel. Patuloy naman po minomonitor ng OWA sa iba pa mga Pilipino na apektado ng gera po sa Israel. Talaga ho dyan sa Israel, parang huhupa, huhupa ang gera, at minsan, na naman, sisiklab na naman, parang, parang apoy, mamamatay, at pag nahanginan, sisiklab, sa loob po ng 1 taon, di ba? Nababalitaan natin na ilang beses puputok ang sisiklab ang gera dyan sa Israel. Ano po? Ay nako. Kaya sana po yung ating mga kababayan mag-isip-isip na po kayo, no? Ang mahalaga po yung kaligtasan ho ninyo. Kung kayo po ay talagang napakadelikado sa inyong kinalalagyan, sa inyong lugar, kayo po ay wag na hong mag-dalawang isip na humingi ng tulong sa ating mga embahada. Para maisaayos ang inyo pong pagpapauwi. At pag maayos naman na ang sitwasyon, kayo naman po ay maaari namang makabalik dyan ho. Kaya lalo na yung mga maliliit, yung mga anak, lang mga kamuang-muang ho yan, at masusuong ho sila sa panganib, iligtas na po natin sila. Iligtas po natin sa pamagitan po ng pag-uwi dito ho sa Pilipinas. Right? So, takong po tayo sa iba naman po nating pagtalakay. Ayan. So,
binulgar po ng grupong Manibela, ha? Yung pong talamak na korupsyon. Korupsyon man sa loob ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Yan, LTFRB, yung pong nagbibigay po ng prangkisa sa mga pampasaherong jeep. Yung LTFRB. Ginanap po na press conference sa UP Hotel sa Quezon City. Tinukoy po ni Manibela Chairman Bar Balbuena ang umano'y korupsyon ng Department of Transportation o DOTR, LTFRB at iba pa mga government official na sangkot sa di umano'y pagpapatupad ng PUB Modernization Program. Paliwanag pa ni Balbuena, kompleto umano sila sa mga dokumento na nagpapatunay na mayroong nangyayaring korupsyon. Ano kaya yung korupsyon na sinasabi? Dahil dito, inihag ni Balbuena na muli silang magkakasa ng nationwide tigil pasada simula sa Lunes, October 16. Bakit tigil pasada ang gagawin? Bakit hindi ibunyag kung na merong talaga kayong mga ebidensya? At bakit kailangan na daanin ninyo sa hindi ba't dapat isampa sa korte kung meron man, kung meron talagang kayong ebidensya na anomalya diyan sa LTFRB? Bakit ang pahihirapan ninyo ang mga kababayan natin, mga pasahero? Isipin po ninyo yung gagawin po ninyo, ha? Yung ating mga mananakay ang magiging maaapektuhan sa gagawin po ninyo. Ayon kay Balbuena, itatampak nila ang kanilang mga public utility vehicles and jeepney sa mga tanggapan ng LTFRB o DOTR at sa Malacanang. Kaibigang bahagi raw ng kanilang protesta na sa nabunyag na katiwalaan at panawagang pagbitiw na pwesto. Hindi nyo kailangan ni huwag nyo nang daanin sa mga ganyan. Siguro sapat ang inyong mga ebidensya. Si Presidente ang ipakita nyo kay Pangulo. Para ang ating Pangulo ang magsibak. At kung totoo na meron kayong mga ebidensya, bakit kailangan pang ganun? Dumirekta kayo sa Pangulo at ipakita nyo mga ebidensya ninyo. At pag nakumbinsi ninyo ay sigurado na tatanggalin niya. Sisibakin ho yan. Hindi ho mapupwede rin ho sa ating Pangulo na na may mga ganyang alingaw-ngaw na korupsyon sa kanyang administrasyon. Hindi ho niya yan papahintulutan at hindi niya pupusulihin yan. Kaya nga kakatunayan ho yata niyan, meron na hong pautusan ng ginawa ang Pangulo. So kung apat ang ebidensya, kinakailangan isang pasaporte, panagutin, at pag yan naman ay napatunayan, hindi nang daanin sa inyo pong protesta. Hindi na protesta ho yan. Ilabas nyo ang katotohanan. Para magkaalaman. Ilabas nyo ang katotohanan. Pakita nyo ang katotohanan sa publiko o sa nararapat na venue, sa korte yan, o sa Pangulo. Diyan nyo. Huwag nyo sa daanin natin sa kalsada. Mga pasahero ho natin ang maapektuhan sa gagawin nyo. Huwag nyo na ho idamay
nyo na ho idamay ang ano po, meron pala ho kayong ebidensya, meron po pala kayong ano eh. No? Diba? Sapat ang ebidensya. Eh, kung sapat yan, diba, eh, maganda-ganda, matibay, diba? Pwede na i-direct talaga. Direkta na ho. Pangulo, eto ho. Isa-isahin ninyo. Eto ho. Pangulo, eto magpapatunay sa eto ang mga hawak po namin. Ganun ho. Okay, so ayan, sana ho sa mga darating na araw itong ibinunyag ng grupong Manibela, tingnan ho natin kung saan makakarating. Ang atin lamang po, wag na ho magprotesta at magtitigil eh. Tigil pasada, bakit yun na solusyon? Bakit tigil pasada? Huwag kayo magtigil pasada. Oo. Iakyat nyo sa korte, ipakita nyo sa Pangulo. Tsak yun. Pag nakumbinsin nyo ang Pangulo at sapat nga yung mga ebidensyang hawak ninyo, hindi ho magdadalawang isip ang ating Pangulo. At maaari kayong mag-ingay kapag hindi umaksyon ng ating Pangulo sa kabila ng mga sinasabi ninyong mayroon kayong sapat na ebidensya na ipakita niyo sa kanya. At doon ay hindi umaksyon ng Pangulo, diyan kayo magprotesta, diyan kayo mag-ingay. Palampagin niyo ang publiko. Sabihin niyo hindi kumikilos ang ating Pangulo. Sa kabila ng sapat nga ang ebidensya, pinapakita niyo sa kanya. Ganun. Alright, next tayo. Dating executive assistant ni LTFRB Chairman Guadis, nilinaw na walang nagpudyok sa kanya sa mga ibinulga niya na korupsyon. Dating executive, ano pala yun eh? Dating executive assistant ng chairman ng LTFRB, Chairman Guadis. Nilinaw ng dating executive assistant ni Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Chairman Sophie Guadis na walang nagpudyok sa kanya sa pagbubulgar ng umano'y korupsyon sa ahensya. Sa isang payag, sinabi ni Jeff Galios na ang pag-uugnay sa kanya sa makakaliwang grupo ay walang basihan. So, anya'y malinaw na red tagging at harassment para siya ay takutin o patahimikin. So, dagdag ni Galios, yan si Galios pala. Si Galios, ang kanyang paglalantad ng katotohanan ay base sa kanyang konsensya. Nilinaw pa ni Galios na wala siyang binanggit na personalidad o kung sino sa Department of Transportation o DOTR, Malacanang ang may kinalaman sa anomalya na nasabi. Yan na ho ang ating meron tayong nalalamang mga anomalye. No? Bakit kinakailangan kailangan sa media ho natin pakalat. Bakit meron pala kayong naaalam na ganyan? Dapat sampahan agad ang kaso sa ombudsman. Diretso sa ombudsman. Pangunahan ho ninyo kayong mga nag-aakusa anomalya. Ano bang klaseng anomalya ang
pinag-uusapan natin? Ano bang anomalya ang binubunyag ninyo? Ano ba? Anong klaseng anomalya dyan sa modernization program? PUB modernization program. Ay puro ano po yung mga pahayag po natin, ano, utay-utay, syempre ho, ano, nag-iisip na ho ang taong bayan at nakagulantang ho na merong nangyayaring anomalya. Alam naman ho ninyo, ang taong bayan, pagdating sa na balitaan ang anomalya sa isang ahensya ng ating pamahalaan, ay talagang gustong-gustong malaman kung ano yan. At gustong-gusto, siyempre, mapanagot agad. Totoo, kung po tayo ay puro akusasyon lamang po at wala tayong ano, no? Puro akusasyon, wala naman ho tayo nakikitang prueba at wala kayong ginagawang aksyon laban doon sa inaakusahan ninyo. Meron hong proper venue na tinatawag po tayo. Yan nga po yung mga korte. Kapag ang involved ay ang government official, andyan ang ating ombudsman, no? Andyan ang ating sandigang bayan. Bakit hindi ho ninyo agad na ihain ang reklamo kung meron man at sapat ang ebidensya ninyo sa taong inaakusahan ninyo ng katiwalian? Po, yun lamang po yung atin na nais dito na huwag na ho tayong magpa ano-ano pa, no? Marami pa tayo mga program, tinatawag na paligoy-ligoy pa tayo eh. Huwag tayo magpaligoy-ligoy, kasuhan na agad natin. Ano? Para, ayun, meron na tayong may ebidensya na talagang naisampa ang kaso. At kaya natanggap ang kaso, umusad ang kaso sa matapos na ihain. Ibig sabihin nun, merong nasilip talaga na sapat na ebidensya na totoo ang reklamo, totoo ang sinta. Yan. So, naisampa ang akusasyon o ang reklamo laban sa taong inaakusahan. Diba? Ito ngayon, wala pa ho tayo. Sinabi lang ho na may anomalya. Anong anomalya po yun? Nakarating pa raw sa Malacanang. Pati ang Malacanang, may mga opisyal sa Malacanang na nadadawit din. Alright, so tayo po ay bagong lahat, ayan, batiin natin si Kagawad Teresa Sarmiento. Nanonood siya ngayon sa ating programa. Maraming salamat, Maring Ning Sarmiento. Ayan. Siya po ay kapitbahay ko. Yan sa Barangay 172. Yan. Malibay, Pasay City. Right? Okay. So, dako po tayo sa ating pong ikalawang yugto na po ng ating programa. At para tayo po ay makarami, ano? Yan. Umpisahan mo sa umpisa. Yan na ba yung umpisa? Alright. So, 9 na pamilyang Pilipino sa Jordan nagpatala na para sa repatriation.
Pasay City Nutrition Council pinoproyekto ang 3 taong plano upang isulong ang health community. 5 Pinoy na iniulat na nawawala, natagpuan na 5 iba pa nawawala ayon yan sa OWA. Libreng sakay, ibabalik ng LTFRB sa Nobyembre. Grupong Manibela, ibinulgaran talamak na umano'y korupsyon sa LTFRB. Dating executive assistant ni LTFRB Chairman Guadis, nilinaw na walang nag-udyok sa kanya sa mga ibinulgar niya na korupsyon sa LTFRB. LTFRB Chairman Guadi sinuspinde ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa umano'y nangyayaring korupsyon sa kanyang pamamahala. Ayan na nga ba sinasabi natin, di ba? Suspendido na agad. Umalingaw-ngaw pa lang ang akusasyon. Kinumpirma, 10 dayuhan nahuli ng immigration dahil sa paggamit ng Philippine passport. DOJ, pinag-aaralan ng pagpasok sa PPP para sa pagpapagawa ng Supermax facility. Abo ang halaga ng shabu na nasabat sa ilalim ng Marcos administration, umaabot na sa 30 bilyong piso. Tatlo sa 4 na beauty chef sa Bulacan na gang rape suspect arestado. Dose-dosenang flight patungong Israel, kinansela dahil sa nagpapatuloy na gera. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Jordan na siyam na pamilyang Pilipino na ang nakipag-ugnayan sa kanila para sa repatriation. Sa harap ito ng matinding bakbakan sa Gaza Strip sa pagitan ng Israel at Hamas militant group ng Palestine. Ayon sa embahada, 38 sa mga nagpatala para sa repatriation ay Filipino national, habang 11 ang Palestinian spouses o mga Palestinong asawa ng mga Pinoy. 17 din sa 38 Filipino national ang mga minor de edad at nasa edad 2 hanggang 15. Patuloy naman pinag-iingat ng Philippine Embassy ang mga Pilipinong malapit sa Gaza Strip. DZWG. Sa Pasay City Nutrition Council Resolution Number 1 Series of 2023, sinabi ni Konsehal Joey Calixto Isidro Jr., Vice Chairman ng PCNC at Chairman ng Committee on Health and Sanitation and City Council na ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN ng National Government ay isinalin sa Local Nutrition Action Plan o LNAP. Binigyan din ni Konsehal Joey Calixto Isidro na ang paglikha ng LNAP ay naglalayong tumugon sa mga hamon at problema ng malnutrition upang may ambag sa pambansang pamahalaan. Ayon kay Isidro, ang LNAP na inihanda ng Local Nutrition Committee ay isang mahalagang bahagi ng Local Development Plan at taunang investment program. Pinangunahan ni Mayor Imelda Calixto Rubiano ang LNAP bilang chairman ng Nutrition Council at si Councilor Joey Calixto Isidro ang vice chairman, habang ang mga miyembro ng konseho ay pinuno at mga opisyal na namamahala mula sa iba't ibang departamento.
pinagtibay din ni Pasay City Nutrition Council ang City Nutrition Action Plan para sa 2023 hanggang 2025 sa ilalim ng Resolution Number 2 Series of 2023. Ang Local Nutrition Action Plan ay isang 3 taong plano na naglalaman ng pagtatasa ng lokal na nutrition at kaugnay na sitwasyon. Ang mga layunin para sa mga programa sa nutrisyon, isang plano sa trabaho para ipatupad ang mga programa, proyekto at aktibidad na naglalayon din na magsagawa ng mga scheme ng pagsubaybay at pagsusuri, tansyahin ang mga kinakailangan sa budget at ayusin ang organisasyon at koordinasyon. Mariing sinabi ni Mayor Calixto Rubiano na nasa 2025 aasahan ng mga Pasayenyo ang isang malinaw, malaki at sustainable na sektor ng nutrisyon na ginagabayan ng kanyang tunay na pagnanais na mabigyan ng tapat at higit pa sa sapat na paglilingkod sa mahigit 450,000 mamamayan ng Pasay. DZGG. Kinumpirma ng Overseas Workers and Welfare Administration o OWA na natagpuan na ang 5 Pinoy OFW na una nang naiulat na nawawala habang 5 pa ang hinahanap. Kinilala ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang naiulat na nawawala na sina Grace Cabrera, Shelly Morillo, Norelina Babadilla, Galiener Leandro Pacheco at Loretta Alarcre. Habang natagpuan na ang nawawalang mga OFW na sina Loretta de Acosta, Buena Besol, Paul Vincent Castelvi, Marilyn Magana at Joey Pasulingan na naitalang sugatan. Patuloy naman ang monitoring ng OWA sa iba pang mga Pilipino na apektado ng gyera sa Israel. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buwan naman ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan, mas malaking multa sa mga abogadong sangkot sa racket na demandami hiniling ng DOJ sa Senado. DCGG Patrol Report. Si Sara May Laureño ang magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, hiniling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula sa Senado na magpataw ng mahigpit na parusa laban sa mga abogado na sangkot sa demanda mi modus na ginagawa ng mga foreign nationals. Sa budget hearing ng Senado para sa 2024 ng Department of Justice, tinalakay ang tungkol sa demanda mi system kung saan nagbabayad ang mga dayuhan sa mga abogado dito sa bansa para sampahan ng mga sarili ng kaso. Ginagawa ito ng mga foreign national para magtagal pa ang pananatili nila sa Pilipinas at hindi mapadeport. Ayon kay Remula, may batas tayo na hindi pwedeng i-deport ang isang dayuhan habang may kaso sila sa Pilipinas. Nahalataan niya nila ang racket na ito nang mapansin na kalahati sa mga nakakulong na dayuhan ay mismong sila ang nagpapasampa ng kaso sa kanilang mga sarili. Dahil dito, umapila ang kalihim sa Senado na bumuo ng isang batas na magpapataw ng malaking multa sa mga abogadong sangkot sa demanda mi racket na nag-a-assist sa ginagawang ito ng mga dayuhan. Ako si Sara May Laureño nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laureño. Muling ibabalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang libreng sakay program sa susunod na buwan. Sa ginanap na press conference sa Quezon City, sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guadis na sakop ng libreng sakay ang mga pampublikong sasakyan gaya ng bus at jeep bilang maagang pamasko para sa mga commuter. Prioridad na maservisyohan ng proyekto ay ang mga bumabiyahe pa uwi ng probinsya. Ayon kay Chairman Guadis, aabot sa 1.3 billion piso ang ibababa ngayong linggo na pondo matapos aprubahan ang joint circular para dito. Sa ngayon, sinisilip na ng ahensya ang kabuang bilang ng mga pampublikong sasakyan na masasakop sa naturang programa. DZGG. Ibinulgar ng grupong Manibela ang talamak na korupsyon umano
sa loob ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB sa ginanap na press conference sa UP Hotel sa Quezon City. Tinukoy ni Manibela Chairman Mar Balbuena ang umano'y korupsyon sa Department of Transportation o DOTR, LTFRB at iba pa mga government official na sangkot sa di umano'y pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Paliwanag pa ni Balbuena, kumpleto umano sila sa mga dokumento na nagpapatunay na mayroong nangyayaring korupsyon sa LTFRB. Dahil dito, inihayag ni Balbuena na muli silang magkakasa ng nationwide tigil pasada simula sa Lunes, October 16. Ayon kay Balbuena, itatambak nila ang kanilang mga public utility vehicles and jeepney sa mga tanggapan ng LTFRB, DOTR at sa Malacanang. Ito'y bilang bahagi raw ng kanilang protesta sa nabunyag na katiwalaan at panawagan magbitiw na sa pwesto si Guadis at Transportation Secretary Jaime Bautista. DZGG. Nilinaw ng dating Executive Assistant ni Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Chairman Chopilo Guadis, na walang nagudyok sa kanya sa pagbubulgar ng umano'y korupsyon sa ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Jeff Gallos na ang pag-uugnay sa kanya sa makakaliwang grupo ay walang basihan. Ito anya ay malinaw na red tagging at harassment para siya ay takutin o patahimikin. Dagdag ni Gallos, ang kanyang paglalantad ng katotohanan ay base sa kanyang konsensya. Ilinaw pa ni Gallos na wala siyang binanggit na personalidad o kung sino sa Department of Transportation o DOTR at Malacanang ang may kinalaman sa anomalya sa nasabing ahensya. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin. Mga maliliit na negosyante, farmers, exempted sa pag-issue ng mga resibo. Ayon yan sa Bureau of Internal Revenue. DZGG. Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga, Tani, sa detalye. Boyet, exempted na ngayon sa pag-issue ng mga resibo ang mga individual na supplier, producer, sellers, contract growers at miller ng agricultural food products na ang taunang kabuang benta ay hindi lalampas sa 1 milyong piso. Alinsunod sa Revenue Regulation No. 12 to 2023. Ito ang inanunsyo ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at binigyang diin ni Lumagi na ire-require lamang ng BIR na mag-issue sila ng resibo kapag umabot ang kanilang annual gross sales sa mahigit 1 milyong piso. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng commitment ng BIR sa ease of doing business and taxpayer service dahilan na tinanggal nito ang requirement ng principal and supplementary gross sales receipts para sa benta ng mga agricultural food products ng maliliit na magsasaka. Ang mga produktong pang-agrikultura ay tumutukoy sa mga produkto na karaniwang ginagamit para sa paggawa ng pagkain para sa pagkonsumo ng mga tao tulad ng mga ani sa bukid, hayop, manok, produktong dagat, ordinaryong asin at mga input sa agrikultura. Saklaw din ang mga produkto na sumasailalim sa simpleng proseso sa paghahanda o preservation para sa pamilihan. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Right, maraming salamat, Tani Capiral. Inihayag ng Presidential Communication Office o PZO na sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Chairman Chopilo Guadis III. Inutos ng Pangulo ang suspensyon dahil sa mga ulot na umano'y korupsyon sa kanyang pamamahala. Sa mensahe ng Pangulo, nakasaad na hindi niya kailanman kukonsintihin ang anumang hindi magandang gawain. Dahil dito, agad na inuutos ng Pangulo ang investigasyon sa ulot na umano'y katiwalian sa pamamahala ni Guadis sa LTFRB.
DZGG. Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na 10 dayuhan ang kanilang naaresto matapos na gumamit ng di tunay na Philippine passport o tunay na Philippine passport. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco na ang 10 mga dayuhan na kanilang nadakip ay hindi marunong magsalita ng Pilipino at sa itsura ay iba. Sinabi ni Tansinco na ang hindi daw alam ng mga dayuhan kung papaano nila nakuha ang pasaporte basta ibinigay lang ito sa kanila. Dahil dito, hiniling ng ilang senador sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang issue dahil hindi umano ito isang simpleng immigration o foreign affairs issue kundi may tuturing na rin itong isang national security. DZGG. Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang pagpasok sa Public-Private Partnership o PPP para sa pagpapatayo ng Super Maximum Security Facility. Ang Super Max Facility ay isang bukod na bilangguan para sa mga convicted ng karumal-dumal na krimen. Sa ginanap na pagdinig sa 2024 budget ng DOJ sa Senado, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang PPP ang kanilang nakikitang paraan para maitayo ang Super Max Facility. Maging ang Bureau of Correction o BUCOR ay itutulak din ang paghingi ng tulong sa pribadong sektor sakaling hindi kakayanin ng gobyerno ang pagpapatayo ng Super Max. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin, 4 arestado dahil sa sugal at marijuana sa Muntinlupa City. DZGG. Patrol Report. Si Dryan Zamora ang may bitbit ng balita. Sige nga, Dryan, sa detalye. 4 na lalaki ang nadakip ng Muntinlupa City Police kahapon sa ilalim ng pamunuan ni Police Colonel Angel Garciliano dahil sa sugal at marijuana. Base sa investigasyon, nagsagawa ng anti-criminality operation ng Substation 6 at namataan sina alias Wences, 21 anyos at alias Joshua, 23 anyos naglalaro ng Cara Cruz at agad nadakip ang mga ito. Dakong alas 12:20 ng hating gabi sa Southville 3, Barangay Poblacion. Nakuhanan ng pinaginalaang marijuana ang naunang binanggit. Makalipas ang 10 minuto ay naaresto din dahil sa sugal sina alias Kirby, 23 anyos na may dala din ng pinaghinalaang marijuana at alias Brian, 24 anyos sa Type C ng parehong barangay. Sinampahan ng mga ito ng paglabag sa Section 11 ng RA 9165 at PD 1602. Mula sa Muntinlupa City, Dryan Zamora. Para sa DZGG, inyo ito, dito kayo ang bida. Right, maraming salamat. 4 na lalaki ang nadakip ng Muntinlupa. DZGG. Patrol Report. Umabot na sa 4.4 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 30 bilyong piso ang kabuang nasabat sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. simula Hulyo ng nakaraang taon. Inihayag ito ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber na siya ring chairman ng House Committee on Dangerous Drugs na nagsasagawa ngayon ng pagdinig ukol sa magkakasunod na pagpasok sa bansa ng illegal drugs. Sinabi ni Barber sa laki ng naturang halaga ay kaya ng drug lord na tustusan ang gasto sa kampanya para sa eleksyon sa datating sa ating bansa. Binanggit ni Barbers na pinakahuli sa mga nasabat na droga, kamakailan lang ay ang 200 kilo sa Mabalagat, Pampanga noong Agosto, 560 kilo sa Mexico, Pampanga noong September 24 at 323 kilo sa MICP sa Maynila nito lamang October 4. DZGG. Saksak sa kulungan ang 3 sa 4 na suspect matapos na pagtulungang halayin ang isang lady chef sa Barangay Tukong, Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ang mga naaresto na sina Celso Denisa, 29,
Richard Pareño, 39, Almer Acheta, 46. Habang nakatakas ang isang suspect na kinilalang si Mark Anthony Baluyo, 40 taong gulang, makmak, na pumakandidatong kapitan sa nasabing barangay. Batay sa pahayag ng biktima, itinago sa pangalang Marie, 36, pauwi siya ng kanilang bahay nang harangin ito ng mga lalaking nagiinuman sa isang garahe ng truck. Nabi ni Marie, pinatagay siya ng 2 baso ng alak at makalipas ng ilang sandali, nakaramdam siya ng panghihilo. Dahilan para dalhin siya sa barak ng mga driver at helper at ang unang gumahasa sa kanya umano ay si Baluyot. Nagsampa na ng reklamo ang mag-ina sa pulisya habang tinutugis naman ang nakatakas na si Baluyot. DZWG. Nagkansila na ng dose-dose ng flight ang malalaking paliparan sa ibang bansa sa gitna ng pagpapatuloy na gyera sa Israel. Kabilang sa mga paliparang nagkansila na ng flight patungong Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, ang American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates at Ryanair. Ang iba pang airlines na nagsuspende ng flight ay ang Aegean, Swiss, Austrian Airlines, Swiss Air at Air Canada. Bagamat hindi naman itinigil ng airport authority sa Israel ang commercial air link sa ikalawang international airport ng Israel sa Ilan na isang tourist destination sa Red Sea. Ayon sa Israeli flag carrier na El Al, patuloy pa rin ang mga flight sa Tel Aviv sa ngayon, bagamat may ilang flight na ino-operate anya ng foreign partners nito ang nagkansila na. Anya, ang kanilang operasyon ay alinsunod sa instruction mula sa Israeli Security Forces kung saan lahat ng flight ngayon ay papaalis lamang mula sa Terminal 3 sa Ben Gurion. DZWG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin mula naman ito sa labas ng ating bansa, Israel. Ipinag-utos ang complete siege sa Gaza. Militanteng Hamas nagbantang papatayin ang kanilang mga bihag. DZWG. Patrol Report. Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga Dan sa detalye. Ipinag-utos ng Israel military leaders sa kanilang militar ang complete siege o ganap na pagkubkob sa Gaza at pag-atake sa Hamas ng pwersahan na hindi pa nagagawa noon. Ang hakbang na ito ng militar ng Israel ay sa gitna na rin ng pagbabanta ng militanteng grupong Hamas na kanilang papatayin ang mga bihag nilang sibilyan kapag tinarget ang Gaza ng airstrikes ng walang warning. Sinabi din ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na kanilang ipatitigil ang supply ng kuryente, pagkain, tubig at langis sa kuta ng Palestinian Militant Group. Bilang tugon, sinabi naman ng tagapagsalita ng Hamas armed wing na si Abu Obaida na sisimulan nila ang pagpatay sa mga bihag na sibilyan at ibobroadcast ang naturang aksyon kapag tinamaan ng Israel ang mga mamamayan sa Gaza. Una nang inamin ng Hamas sa ikalawang araw ng gyera noong linggo na nasa mahigit 100 ang kanilang bihag sa Gaza, kabilang ang matataas na opisyal ng Israeli Army officers. May kita din sa mga video na ibinahagi ng rebelling grupo sa social media ang pagdukot nila sa maraming sibilyan, kabilang ang mga bata. Maliban pa sa mga bihag ng Israeli, kabilang din sa mga pinaniniwala ang nasa kamay ng Hamas ang mga Amerikano, Mexican, Brazilian at Thai nationals. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, dyan po nagwawakas po mga kaibigan ang ating po mga ulo at nagbabagang balita na nakala po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio ngayong pong October 10, 2023. Yan. Right? So, wala na po tayong oras. Ano po?
At tayo po ay nakasapat na ng 1 oras ng ating programa. Kaya takpo ay mag-iiwan na po sa inyo ng pasasalamat sa mga viewers na nanood ngayong araw na ito. Yan, maraming salamat kay Maring Teresa Sarmiento. At sa iba pa na hindi nag-comment, hindi nagbigay ng mensahe, maraming salamat sa inyo. Alright, so sa ngalan po ng, bago lahat, syempre, tayo po'y nagpapasalamat din, no? Sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Sa kanya pong patuloy na pagbibigay ng tiwala sa inyong lingkod para po ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan nga po nitong pagbibigay natin at paghahatid ng sariwang balita at impormasyon at serbisyo. Lord, salamat po sa inyo pong tiwala nito. Sa ngalan po ng aming news director, Jun Hariol, sa technical side, D. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pasamantala nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli sa alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action, at sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Palitang Pilipinas po. Yan. Gandang gabi po sa inyong lahat. Oy! 76 days na lang! Pasko na! Yan, aha. Alright. So, ako po ay nagpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.